Magandang umaga po mga kanegs at welcome naman po sa ating panibagong vlog. So yun mga kanegs, at ito na nga po yung ating nilagang laman loob ng baka. So mga kanegs, at kahit mga tayo Magandang umaga po mga kanegs at welcome naman po sa ating panibagong vlog. So ngayon po ay araw na tayo ng Lunes at petsa 30 na po tayo ng Oktubre at ngayon po yung araw ng halalan. So ano po no, ano po sa nagpapatakbo ngayon malalaman na po natin kung sino yung mananalo kada barangay no. So congrats na lang po sa mananalo. Yan, so ngayon po ay kami lang ni Kautol dito sa Kubo dahil nga po umuwi si Utol Kampanalig sa Nabutas at para po bumoto at ako po hindi po ako ngayon makapagboto dahil nga po hindi po ako nakauwi ng Iloilo at si Kautol po ay hindi rin po nakaboto dahil nga po hindi po siya nakaparehistro dahil nung nasa ibang bansa siya tatlong taon bago siya umuwi nawala na po siya dun sa may kung baga kumilik no. So yun, so ano muna kami ngayon, wala silang makuha na boto sa amin dahil nga po hindi pa kami makapagboto yon. So bawin na lang sa susunod. Ayan, mas paring kadidit po ito sa kanila at hindi pa nga po nakabalik dito at mamaya po pag nakabalik dito itutulungan ko po sa pagdugtong ng mga siparlins na to dahil hindi pa nga po tapos. So sana bumalik ng maaga para nga po matapos namin mamaya at mapinturahan na naman po ni Utol. Ayan. So hintayin lang po natin si paring kadidit at ako nga po kakatapos ko lang po magugas ng plato at nagsaing. So maya po ay magpiprito na lang po ako ng tilapia no, na dala ni Kuya Kanoy Kalaot. So yun, maraming salamat Kuya Kanoy no. Ayan, so at abang-abangan nyo lang po maya mga kanegs kung ano pwede natin magawa dito sa Kampanalig. Alright mga kanegs, at hindi nga po nakarating si paring kadidit at hindi po kami nakadugtong ng mga siparlins dito. So ngayon po magpaprito na lang po tayo ng tilapia na galing kay Kuya Kanoy. So nakainit na nga po ko ng mantika, so ilagay na po natin. Let's go. So mga kanegs, at ilagay na nga po natin yung ating ipipritong tilapia para may pang ulam tayo mga tanghalian. At naglagan rin po ako doon ng lutuin namin buto. Nagbibili po kami ng Utol sa Sunday. So bali napito po ako ng 4 na piraso at ito po yung dalawa. So ito po na lang yung dalawa para mamaya po pang ulam. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi po siya mabilis masunog. Ayan, habang nagpapakulo po tayo din ng ating lulutuing buto sa baba. Bumili po kami ng laman loob ng baka. Ayan. So update ko lang po kayo mga kanegs, luto na po yung ating mga niluluto no. Let's go. So yun mga kanegs, at dun ko pa nga po nilaga yung laman loob ng baka sa baba no, dahil nga po para hindi po magastos sa gasol. So kahoy na lang po yung aking ginamit. So nilaga ko lang po siya hanggang lumambot at mamaya ko na po ititimplay at hindi ko pa nga po nagaya to no. So papakita ko lang po sa inyo at mamaya ko na po kayo i-update kung ano po yung proseso sa pagluto. Ayan, so inalbusan ko po kanina dun sa taas at ito hinugasan ko ulit ng 2 beses at nilaga ko po ulit dito sa baba. So abangan nyo lang po mga kanegs kung paano po magluto ng guto. Alright, so takpan lang po natin. Ayan, at palambutin lang po natin dahil dami naman pong kahoy dito. Makakasave po tayo sa gasol. Ayan, pag naubos naman yung panggatong ko na to labog pati kaldero nito. Ayan, so hintayin lang po natin lumambot. Tamaya na po natin gayatin. Papakita ko po sa inyo paano natin gayatin. Let's go. Tilapia. Wow, parang matalsik pa.
Ano wag naman, oy. Ayan. Parang lumikot ata ah. Sarap po nito maya mga kanig pag may susawan tayo. Naku po. Sarap. Tanggal ka na. Ah, tigas ah. So yun mga kanig, at nabaliktad na nga po natin, no? Muntik na ho siyang masunog. Ayun. So, meron pa tayong dalawa na lutuin. Lutuin mo natin yung dalawa na to. At yun na nga po mga kanig, at luto na nga po yung ating tilapia. At ito na nga po siya. So, dadalhin na po natin doon sa mesa. At maya maya po kakain na tayo. Tulutuin ko lang po yung aming nilutong nilagang ano doon, yung laman loob ng baka. Ayan. Okay, great. So lagay lang po natin yan. So yun, at silipin nga po natin no, yung aking nilagang laman loob ng baka doon, no, kung malambot na po siya or pwede na siyang gayatin natin. Gigisa na po natin mamaya. Ayan. Ganda talaga pagluluto ka dito sa may kahoy na to. Parang malambot na rin. Ano na eh. Yan, so gagayatin na po natin. Yan. At yung kanyang sabaw po, yun din po isabaw natin mamaya. Alright. At yun na nga po mga kanags, at ito na nga po yung ating pinalambot na laman loob ng baka. So yun po, gagayatin lang po natin. Let's go. Para makaluto na tayo at makakain na. Malambot na siya. Ayan. So nasa Iloilo po, mura lang po yung kilo nito, nasa 150 lang po. Pero dito mahal, nasa 250 dahil nga po mabentaw din yung kanyang tawag Butong Batangas. Ayan, so nagayat na natin siya. Tama lang yung kanyang lambot. So pagkatapos po natin gayatin, igisa lang po natin sa kanyang sangkap. At yung sabaw nito, hindi lang isasabaw natin yung pinaglagaan natin para malasa siya. Kalaban ko to ng gout, tama lang eh, wala siya utong kapanalig. Umuwi nang nabutas para mag buto. Ayan. Bumili rin po ako ng aswete at saka siling mahaba. Para po may hindi siya may kulay. Ayan. So mabutin lang po at may kasamang atay. At nito. Ayan. Ayan. So meron din po siyang baga. Sinilas ko na isa. Ayan, dito pala. At yun na nga po mga kanags, tapos na nga po natin gayatin yung laman loob ng baka, no? So, nakagayat na rin po ako ng ating sangkap. Nakagayat na rin po ako ng bawang, sibuyas at luya. Ito na nga po siya. So, gigisa na po natin, no? Tapos, lagyan natin ng sabaw. At yung kanyang sabaw po yung kaninang pinaglagaan natin. So, ito nga po, dito na po tayo magluluto.
Yan. Para makakain na tayo ng ating tanghalian dahil tanghali na. Ayan. So, at maglalagay lang po tayo ng mantika. Hindi lang muna natin dyan ito dito. So, lagay na po natin mga kalegs yung ating mantika. Ayan. So, lagay na po natin yung ating bawang. Haluin lang po natin. Siyempre po, naibabad ko rin po yung ating aswete doon sa mainit na tubig. Yung kanyang sabaw kanina pinaglagaan ng laman loob ng baboy. Para mabilis siyang magkaroon ng kulay. Susunod na po natin yung ating sibuyas. Ayan. So, lagay na po natin yung ating luya, pampatanggal ng lansa at amoy. Yan. So, lagay na po natin yung ating ginayat na laman loob. Para maigisa na nga po natin. Ipapasilip ko lang po sa inyo mga kanags. So ito na nga po. Ito na po yung ating laman loob ng baka. Isa lang po natin siya para lumabas po yung kanyang mantika. Bago po natin lagay yung kanyang sabaw. So, natalagay na po natin yung ating aswete para magkaroon siya ng kulay. Ayan. Ayan. So, haluin lang po natin siya mga kanags. At nagkakulay na nga po siya. Alright. So yun mga kanags, at ilagay na po natin yung kanyang sabaw. At ito na nga po yung sabaw niya kanina na pinalagaan natin. Sarap. Alright. Ilagay na nga po natin. Ito na nga po siya. Yan. So yan mga kanags, at ito na nga po yung ating nilagang laman loob ng baka, no? Sarap. So kuha lang po tayo sa dito sa may ano na to para makakain na po tayo, at ilaga lang po natin siya dyan dahil medyo may katigasan po ng kaunti. Right. So mga kanags, ate kain po muna tayo ng ating tanghalian. Yes. Alright, kain. Let's go. Thank you, Go, Lord. go, go. Sa masarap na pagkain. Kain. Maraming salamat sa nag-abala ng pagluluto. Ay, sa kanin pa rin. Kain. Ano naman? Kain. Ano po natin gabi ng tira? Kain na pre.
bagay pa ay. Parang agad slide naman itong iyo. Ay, natanggal yung kanyang uluhan. Kaya munta yun. Ako. Kain po. Kaon. Kaya mo lumating yung Anong pupuntahin mo muna sa ito? Kahapon. kain. Ano ka na? Brush. Tapat ang bagot ng talapia. Yun, so magandang hapon po mga kanegs, at ang oras po natin ay alas 2 na po ng hapon, no? So kakatapos lang po namin kumain ng aming tanghalian. Bumaba nga po kami ni paring kadidit dito sa bahay niyo to Kapanalig para nga po masimulan na po namin i-layout yung pinakakantuhan ng bintana at mautay-utay na po namin bukas pag wala na po kaming gawa, no? Para kahit pa paano po ay maayos din at matapos na rin. Yun, so tulong-tulong na po kami ni paring kadidit sa pag-layout. Yes. Yun. Siguro po kami na lang utay-utay na dalawa nito at si Utol Kapanalig tsaka si Kautol na lang yung maglilibor sa amin. Right. So samahan nyo kami ngayon at pag-layout muna kami ni paring kadidit. Let's go. So yun mga kanegs, layout na nga po namin ito sa loob ni paring kadidit. At ito na nga po kung makikita nyo itong may tansi na to, no? Pababa, paikot po yan. Sukat na sukat po yan, no? Ang laki po ng ating bintana is nasa 120 kwadrado. Yun. So ang dini na side, mayroong kunting na kuan, babak-bakin na lang po para makantuhan. So natlipat po kami dun sa likod para matapos na itong isang bintanang ito. Right.
So naumpisa na nga po namin ni paring kadidit dito sa likod. Nahulugan na rin po, no. Yun, so abangan nyo lang po. Okay. Ayo. So yun mga kanigs, at layout na nga dito sa kabila, no, at sukatin na lang natin, sukat-sukat na lang to. Kuha muna natin. Siyempre pakuan din natin dito sa kabila. Ayan. Ito yan. Andun. Nasaan din. So, dito naman tayo sa kabila. Ito ang natin dito. So yun mga kanigs, tapos na nga po nating i-layout itong isang bintana na to. At ito na nga po, oh. Ayan. So kwadrado na po yan. Tawag doon yung 120 yung lawak, lapad at saka yung taas po. Parehas po 120. So na-layout na nga po at bukas po ay gagawa po ako ng pinakabistayan, no. Para po makabistaya ako at mapalitadahan ko na to, makantuhan ko na to mga kanigs. Yun. Ayan. So yan. At tapos na nga po. So gabi na naman po mga kanegs, at bago ko po tapusin itong aking vlog, at gusto ko lang po pasalamat sa lahat ng solid supporters ng Team Kapanalig, kay Mario Di Maranan, kay Sir Robert Enriquez, kay Sir Lagalag 44, and kay Mamumpa. Maraming salamat po, no. At sa lahat po ng walang sawang nanonood na aming vlog dito sa Team Kapanalig, maraming salamat po, at lagi po kayo mag-ingat. God bless you all and I love you all. Bye bye.